Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. This is DJ Master. Ito po ang inyong lingkod na magbibigay sa inyo ng mga impormasyon sa larangan ng boxing. Yan. Pag-usapan natin ang tungkol sa karir ni Casimiro, no? Actually, kakatapos ng laban niya dito sa isang Hapon na si Kameda, na kung saan ay natalo sa via unanimous decision. Ang tanong nito mga ka-DJ, may pag-asa pa bang mailigtas o maisave ng angas ng Pinas na si Janriel Casimiro ang kanyang karir sa boxing? Yan ang ating ihimayin sa episode nito. So, bago tayo magpatuloy, okay mga ka-DJ, himayin natin itong mga naging laban ng ating angas ng Pinas na si Janriel Casimiro. Kung titignan natin sa kanyang ito mula kay Sulani Tete na lang, tignan natin, no? Ang alam natin dito nasa Empre Promotions pa to nung siya nanalo dito, no? Kung saan tinalo si Sulani Tete, na mamatangkad to, no? Pinabagsak niya to, TKO, kung di tayo nagkakamali, no? Napakaganda ng pagkapanalo niya rito. Tapos nasundan ni Duke Maika, ayun din, bagsak din to, pinabagsak niya, TKO rin. Tapos sumunod si Guillermo Rigondo na tinalo niya, pero ito mailap din to, tsaka takbo ng takbo. By decision. At itong Hapon na to si Rio Akaho, no? Winner. Tinalo niya rin yan, no? Binugbog niya. At dito nagdraw siya kay Yuki Nori Oguni. Kung di tayo nagkakamay, ito yung nadaan sa acting, no? Tinamaan daw sa batok, pero kung titingnan natin wala naman. Kaya lang itong mga panahon na to, wala na siya sa MP Promotions, no? Bagamat dito nanalo siya kay Saul Sanchez, napakaganda ng pagkapanalo niya rito, pinabagsak niya to. Ang naging problema naman ay nag-overweight siya rito, kaya yung naging dahilan kaya siya ay naban ng Japanese Boxing Commission, kung di tayo nagkakamali, sa loob ng 1 taon. So kung titingnan natin yun, kaya yung pagiging inactive niya for 1 year, no? Kung tutusin dire-diretso, maganda naman. Ito nga yung katatapos lang na laban niya ito October 25, 2025 kay Kyunosuke Kameda, na kung saan ay natalo siya. So kaya ang tanong, meron pa bang pag-asa ang ating pambansang kamao? Kung titignan natin kanyang boxing record, meron siyang 34 wins. Ayan, meron siyang 5 loss na, isang draw, 23 knockouts, at sa kanyang edad ay 36. So kumaga hindi na bata, pero hindi pa naman ganun katanda. Si Manny Pacquiao nga nagawa niya maging oldest welterweight at the age of 40. Pero siyempre iba si Manny Pacquiao, pero ito 36. So ano ba naging problema? Noong mga panahon nagpapapanalo siya, wala siya naging problema sa kanyang timbang. Ang kanyang trainer nun si Memo Heredia pa sa under MP Promotion. So walang problema, no? Nakukuha nila. Ngayon, nung nawala na nga siya ito sa MP Promotions, dahil nagkaroon ng di pagkakaunawaan itong presidente ng MP Promotions na si Sean Gibbons, kung di tayo nagkakamali, yun, nagkaroon na ng problema sa conditioning. Yung nakikita natin dito, ilang beses siya nag-overweight. Dapat makakalaban niya na si Naoya Inoue, na kung tinalo si Paul Butler. Ang problema, nag-overweight din siya ron at gumamit siya, kung di tayo nagkakamali, ng nag-sauna na hindi sinasabi labag sa patakaran. So yun naging problema, kaya sayang talaga. Kaya eto, may komento yung taga Daily Tribune na si Nick Gyonko, no? Ito yung sinasabi niya, pakita natin mga ka-DJ. Yan. By the way, itong si Nick Gyonko ay isang sports writer na nakabase dito sa Manila. Napakaganda niya ang kanyang mga naging komento dito sa naging karir ni Janriel Casimiro. Ito, pakita natin. Sinasabi rito, Casimiro misses out on Trilla in Manila, na malaki sanang pagkakataon, dapat siya ang na-feature dito, di ba? Sinabi niya, too bad that 3-division champion Janriel Casimiro not included in the Trilla in Manila card that will be on full display on October 29. Ito nga, katatapos lang. Sayang kasi napaka importante ng event na ito, kung saan ginunita rito yung Trilla in Manila, na kung saan naglaban si Muhammad Ali at Joe Frazier noong 1975. So 50 years to, no? Bago naulit ito tong Trilla in Manila, na ayun nga, ang walang iba, ang ating pabansang kamao ang nag-feature nito. So sayang na dapat siya ang isa sa mga highlight ng laban nito. Yung anak ni Pacquiao, siyempre napasama si Eman Basoka.
Ito ni Kyonggo, no? Sabi rito, he would have been the headliner and not World Boxing Council strawweight king Melvin Jerusalem. Sino ba yun? Mas sikat naman si Casimiro kung tutusin, no? Such is the drawing power of Casimiro, the heavy-handed and brash hitter from Leyte. So napaka sayang na sayang itong event at hindi siya nakasali rito. Pa rito, but because Casimiro and American dealmaker Sean Gibbons are no longer seeing eye to eye, the exciting boxer will have no choice but to wait for the Japan Boxing Commission just to lift his suspension to his new promoter. So, can schedule his first fight in a year. Yun, sayang talaga. Yung mga ka-DJ, yung mga nasayang ni Janriel Casimiro na kung siya ay nasa ilalim pa ng MP Promotions, ay ang katotohanan. Dapat ay isa siya rito talaga na highlights ang laban na to. Eh, syempre, no? Eh, yung pa, yung Jerusalem na MP nature. Tapos, yun nga, syempre, anak ni Manny Pacquiao. So, hindi may tatanggi talaga nung nawala si Janriel. Nung nagkaroon sila ng problema ni Sean Gibbons, talagang bumaba yung kanyang karir. Nawala yung title niya dahil na overweight. Nagkaroon ng siguro yung sa conditioning, yung trainer. Hindi naman natin minamalit ang kanyang kapatid. Kasi Jason. Pero iba talaga, dapat yung mas may experience, knowledgeable talaga. At syempre, iba naman yung nakita natin ang resources naman ng MP Promotions, grabe. So yung mga na-miss niya, sayang. So yun pa. So kailangan niya pang maghanap ng ibang promoter. Ito nga, yung bago niyang promoter si Kameda, na nagkaroon pa to ng issue dahil si Kameda nga, kung di tayo related dun sa boxer na nakakalaban niya, hindi natin masabi kung ano yung naging hocus pocus doon, hindi natin alam. Wala naman tayong matibay na ebidensya, no? So ano ba yung MP Promotions na yan? Tingnan natin yan, pakita natin dito, no? Ayan, makita natin, no? Si Manny Pacquiao ang founder niyan, yan. Matagal-tagal na yan, no? Tapos sila yung tinatawag na siyempre mga malalaking laban matchmaker. Sila yung may access, no? Madali sila. Siyempre, alam mo naman ang larangan ng boxing, kailangan dyan ng connection. Sila yung may connection, andun sila. Marami silang kakilala. Nasa kanila lahat, yung resources, yung connection, lahat, impluwensya. Kaya kung nagkataon talaga daw si Casimiro ay nasa MP Promotions pa, malamang matutuloy na itong laban niya kay Naoya Inoue. Naudlot na. 2 beses na udlot. Yung una pa yan kasi, yung pandemic, dapat niya maglalaban na postpone. Tapos dito dapat, kung natuloy yung laban niya kay Paul Butler, dahil kung nanalo siya doon, siya na yung susunod next in line. Na napornada naman. So ayun po yung nakakapanghinayang, no? So kaya, kayo, sa palagay nyo, no? Baka kayong tatanungin ko, mga ka-DJ, may pag-asa pa ba na makabangon ang karir ng ating angas ng Pinas na si Janriel Casimiro? Kasi may mga sinasabi, nauna yung angas. So kung titignan natin yan so mamaya papakita ko sa inyo yung video clips na nakuha natin. Yung dating laban niya kay Solani Tete na napakaganda ng kanyang pagkapanalo. At dito sa itong bagong katatapos na laban niya kay Kiyonosuke Kameda. Ikumpara natin yung galaw, no? Kung malaki na ba yung pagkakaiba. So ito, pakita natin, mga ka-DJ. Kasi mapapansin natin, iba pa ang galawan dito ni Casimiro, no? Mas mabilis pa yun, no? Nakakita nyo naman. Tinamaan lang sa bandang noo. Yun, nag-groggy na yung kalaban yan. May hinto na ng referee yan. Ito sa kinakatakutan ng panahon na yun, no? Iniiwasan ni Naoya yun dahil matangkad yan. Tinigilan ng referee, mga ka-DJ. Tignan nyo maiging galawan dito ng ating angas ng Pinas, no? Kasi mo iba hindi siya makatama talaga.
footwork niya parang ano, kulang sa conditioning ang napansin ko talaga dito. Hirap siyang umabol, oh. At si Sulani Tete, matangkad din, kinaya niya. Mas magaling yun. So nakikita na rin dito yung age factor at yung conditioning. Yun nga, mula nung nawala siya sa MP Promotions, ayan, yan ang naging performance niya na. May problema talaga na dapat i-address. Ayun, tumama siya ron. Pero mautak yung Kameda, no? Napag-aralan siya, yun. Siyempre, malakas siya, hindi sasabay. Talagang takbo, suntok, takbo. Ayan, no? Hirap na hirap niyang ano tamaan kulang sa ano aggressiveness, dapat yung pressure. Ayan, mahirap talaga pag nauna yabang mga ka-DJ, no? Hirap tsaka yung hingal factor dito mapapansin niyo Amat ng footwork bigat ng mga paa, makahabol, mas mabilis sumutok yung hapon at mas mautak. Nautakan talaga siya rito. Wala siyang malinis na patama. Yung napansin ko rito. Mamaya makita niyo, no? Tinamaan siya, yun, no? Pumutok yun mga ka-DJ, yung kilay. Nagtatatamaan siya rito, yun, no? Pahid siya sa kilay, yung kanang kilay niya, yun, no? So yun, no? Nakita natin, napaka matindi talaga si Casimiro dito kay Sulani Tete. Napaka invincible niya, no? Ang galaw, talagang andun yung fire, no? Talagang yung determination. Hindi ko rin malaman anong nangyari dito. Akala ko, ina-expect ko talaga mga ka-DJ ay pababagsakin niya na ito. Hindi naman kilala to si Kameda na to, no? Pero nagkaroon ng problema, hindi niya makat yung ring, hindi niya mahabol. Kumbaga nagka-problema sa fighting style, hindi niya mahuli-huli. At kung mapapansin natin, parang yung hingal factor na naman lumabas. Siguro maaring minaliit niya to, hindi niya talaga masyadong pinaghandaan. Dahil lang talagang target niya si Naoya Inoue talaga. Pero bago ka makarating kay Naoya Inoue, dito ka muna, talunin mo muna, patunayan mo muna na talagang karapat dapat kang makaharap ni Naoya Inoue. Siyempre iba si Naoya Inoue, andun na sa taas, napag-iwanan na siya. So sa tingin ko, may pag-asa pa ito. Kailangan ang balita natin, may laban siya sa itong darating na December, hindi pa na pinapangalanan. Pero yan, dapat talaga maging maganda yung maging performance niya, ipakita niya na ito na yung huling pagkakataon niya, no? Kumbaga sa last chance niya na to para dito pa siya natalo dahil yung edad niya is not getting any younger, 36 papunta na ng 37. So sayang itong ating kababayan, no? Bilib na bilib talaga ako to. Napakatapang, may lakas talaga, maganda rin ang depensa, no? Nasa kanya though hindi siya ganun katangkad, pero magaling yung timing. Pero nawala dito sa laban niya dito sa hapon na to, itong huli kay Kameda. Ewan ko nung nangyari. So hopefully, sana sa darating na December ay maganda yung kanyang ipakita rito, no? Para talagang yung matagal nang inaasam ng mga boxing enthusiasts sa buong mundo. Hindi lang dito sa ating bansa na naghihintay. Buong mundo naghihintay talaga yan na matuloy na yung laban ni Naoya Inoue versus Janriel Angas ng Pinas Casimiro, na talagang magkaalaman na kung sino talaga ang mas bagay. Kasi marami nagsasabi na ang may chance lang na tumalo kay Naoya Inoue, ito si Janriel Casimiro. So ayun lang po mga ka-DJ. So kung may mga comment kayo, kahit anong violent reaction, open po tayo dito. So ayan po, no? Pero by the way, bago tayo magtapos ng ating vlog na ito, meron tayong babatiin, special na ating kaibigan, no? Babatiin natin. Okay mga ka-DJ nga, babatiin natin. Meron tayong special shout out sa ating kaibigan. Walang iba kundi ang poging-pogi ng TESDA Central Office. Walang iba kundi si Chris
Almarines. Ayan ang ating kaibigan from TESDA Central Office. Napakabait ng taong to. Isa sa talagang malaki na itulong na, sa akin ito, no? Kung dyan pa nagtatrabaho. Kaya, bro, tinupad ko yung pangako ko. Sana patuloy mo yung suporta ng aking channel at i-promote mo pa sa mga friends natin dyan, mga kaibigan mo dyan, ha? So, at ewan ko kung nakasubscribe ka na, mag-subscribe ka kasi pag nagpa-Gcash raffle tayo, sana makasali ka. Yun. So, bro, ayun lang, siyempre, o nga pala, sinashoutout ko rin yung aking mga estudyante from Lamarck, Pasteur, Copernicus, Ptolemy, Linnaeus, and Fleming. Pasensya na, talagang actually hindi ganun kaganda pa yung ating pakiramdam, pero kasi wala, sayang naman kung oras. Medyo namaan tayo ng matinding ubo nitong mga nakaraan. Talagang medyo madali tayo mapagod, kaya hopefully by Monday maging okay na tayo. So see you soon. Kita-kita tayo sa Lunes, mga aking mga estudyante. Yan. Yun po mga ka-DJ, sana po inagustuhan nyo yung aking binahagi sa episode na ito, no? Na kung sana hinimay natin ano ba talaga nangyari dito sa ating angas ng Pinas na si Janrel Casimiro, no? Kahit pa paano tinignan natin, timbang natin. So kung may mga comment kayo, paki-comment lang dyan, ha? So feel free po tayo, no? Pero bago tayo magtapos, mag-share tayo ng isang Bible verse. Ito po yung Bible verse natin, mga ka-DJ. Matthew 6:33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So unahin natin ang ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras at tayo pagpapalain niya. Yun lang po mga ka-DJ. So dito na natin tatapusin ang episode nito. Pansamantala nagpapaalam po si DJ Master, nagsasabing laban lang. God bless you all. See you on my next vlog. Bye.